If hindi mo pa napapanood itong original video, please panoorin mo muna. Nandyan sa description down below. Okay? Pasensya na guys, no? Actually, this is recorded today and will be uploaded today. Tatry ko lang ulit na mag-record ng walang crowd, walang audience, hindi naka-live. Basically recording. This is recording. Hindi na ulit tayo nag-live, no? And yeah. Testing ko lang. This is Bitroom versus Zenlook, no? And again, if you guys haven't watched the original video, panoorin nyo muna. Start tayo dito. Wala akong alam about dito, pero sa pagkakaalam ko, panalo si Zenlook. And mali tayo ng boto. Isa to sa mga mali nating boto dun sa second side prediction, no? Kumbaga out of ilan ba yun? 16 battles, 3 lang yung mali natin. Which is good, which is nice. Maganda na rin yung ganong percentage ng paghuhula, no? And with that, titignan natin kung bakit nga ba natalo si Bitroom on this one. So, start. Yung second sight, gulat kami. 2 days, tapos grabe yung lineup. Parang ahon yung datingan, kaya... Sa tingin ko, ano pa rin, style clash pa rin. Yung mga nakarang battle ko, style clash, pero comedy yung kalaban ko. Ngayon, ibang style naman. Parang ngayon lang yata ako nakakalaban ng ganon. Challenge din talaga na makatapat mo yung gano'n ka-establish na sa established din na estilo ko. Tapos magka-clash siya ganitong panahon na dapat matagal na nangyari, pero ngayon magbabanggaan sa hinog na kami parehas. Unique siya, hindi rin siya sumusunod sa yung meta ba, parang may sarili siyang branding niya. Yun nga, para sa akin, ano pa rin, sa tingin ko mas maganda pa rin yung style ko, syempre. Yung brand nung left field niya, hindi mo na mababasag sa kanya yun eh. Kumbaga, sa paghahanda ko, hindi ko rin pinabayaan yun. Kailangan matapatan ko yun sa gilas ko din. Tinanggap ko rin laban dahil kakaiba siyang MC na challenge din talaga. Umpisa parang nalito ako kasi di ba ako nakakaharap ng ganyang klaseng kalaban eh. So parang napaisip ako ba ano kaya ang approach na gagawin ko sa kanya. Pero nakuha ko rin naman, nalaman ko pa rin kung anong dapat ko gawin yun. Dito ako magiging mababaw. Makikita mo mamaya. I love you, Lucas. Pacquiao ka. Galingan mo mamaya kasi gagalingan ko rin. Yun na yun. Tsaka ibuhos lang natin. Yun lang. Left up, second side 15, dito pa rin, The Phil Invested, Muntinlupa, pang-pitong laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng sumalang kanina, ng mga MCs, lahat ng MCs na buo-buo ng liga, syempre lahat ng suportang tunay, live at online. Flip top, magingay para sa parating nating laban, oh. Shoutout sa lahat ng mga represent collab natin dyan, Real Jokes Clothing, Nakakapanibago na mag-record. Parang walang kausap. High Minds Clothing, Crown Manila, Black Manila, Hypebeat, Branded. Silipin niyo yung bagong shop ng Branded sa Cubao. Shoutout sa Ulap Unhinged, Linya-Linya, syempre, 7-4, mga bagong represent collab natin. At maraming salamat din ulit sa lahat ng dating represent collab at mga susunod pa o mga parating. Sa kanan ko, Mandaluyong at Dasmariñas represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Bitroom. Shoutout nga pala kay nung Rumoxy, tapos shoutout kay Osarogami sa paggawa ng mga shit. Yeah. Shoutout The Pet, no? Galing. Shoutout sa'yo, Ozano. The 8-man. He's doing arts and shit. Yun, check nyo yan. Nagtatattoo yung taong yan. And yun, magaling mag-drawing. sa mga artist collab ng Hypebeat kay Bitroom, goddamn. At sa kaliwa ko naman, Cagayan de Oro City represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Zenlook. Poetiko't makatang may bahid ng mistisismo, modernong alkimista na ginto Sila yung mga MCs na palag-palag, no? Kahit ganyan yung record. ang lirisismo. Estrangherong tayo na may gustong matutunan, nagbubukas ang labi at bibig ng karunungan. Shoutout sa akong anak kay Shahira Inaya Zen Hiraya Palangga, Tika Perme. Shoutouts Killion, shoutouts Linya-Linya, tsaka alagad ng sining shirt. Yeah. Shoutout sa Tronos Oro at shoutout sa lagad na sining merch ni Zenlook. Nanalo ng coin to si Zenlook
Piliin niya mauna. Si Vitrum, tig-2 minuto dapat, pero non-tournament battle to. Pakinggan natin, unang banat, second side 15, Vitrum. Alam mo yung trip nito? Sungit-sungitan palagi para mukha siyang swabe. Baka nakakalimutan mo ang kalaban mo ngayon, Pilipinong Sasuke. Tsaka si Saint Luke, alam na yan mga pare. Kilala natin malalim tapos nagrarap para sa babae. Yeah! Pinakatangian it fucking matters para makita mo yung masasabing answer. Sa battle nila ni Harlem versus Saint Luke, yun yung pinakaunang angle na sinabing para lang sa babae yung ginagawang battle ni Saint Luke. Yung kailangan lang daw ng picture nung baby cakes. Ayan mga pare, kilala natin malalim tapos nagrarap para sa babae. Yeah! Pinakatangian it fucking matters para makita mo yung masasabing answers. Ngayon, anong pilang umarap sa isang rapper na maraming fangirls? Ikaw wala? Walang mapala kahit kalandian malubha? Nagtadrama sa Twitter, puro quotes paluha? Wala makuha kasi palpak yung natula? Anong silbi ng magarang tugma kung hindi maganda ang mukha? Para mangakot ng nag-post ng poetry. Character niya talaga to, no? Character to ni Saint Luke ni Vitrum. So expected natin, yun nga lang, parang yun din yung effect na ginawa niya last battle niya against EJ Power. And, o nga pala, no, dun niya rin binanggit yung parang sinabi niya na kung sino matalo, hindi na babattle. So, binanggit dun yun ni Vitrum. And, yung effect niya dito, na bumattle siya ulit after matalo. Parang ganun. Could be damaging, no? Check na. Mukha! Para mangakot ng nag-post ng poetry. Mukha kang tanga. Ako mag-post lang sa emoji, marami na mag-aalala. Well, ganyan talaga. Face card rapper at kumukonekta. Ikaw 2026 ng putang ina ka, para ka pa rin Lord de Vera. Kaya di ka nila type, kasi sa kamakatang Lord De Vera, yung journalist, no? Na / comedian din. Bakit? Kasi yung style niya, actually yung itsura ni Lord De Vera, ganun pa rin hanggang ngayon. But still, hukag ni Lord de Vera. Kaya di ka nila type, kasi sa kamakatang hukag at nagtutula ka lang para may katawang mahubad. Habang ako, parang sining na matingkad sa daigdig ng mga huwad. At datingan ko parang karakter sa Wattpad na babae nagsulat. Eto, minsan na may pumatol sa'yo, mukha pang busangot. At nakabuntis pa nga ng puta, kaya nga to lagot. So yung at yung pamilya, hindi ka pinapasagot. Yan. Yan napapala ng mga taong binibili ang kantot. Di pinayagan maging tatay kasi dapat raw graduate. Kasi walang mapapala sa mga lalaking hanga kay Andrew Tate. Yung tagal mo bilang papa ay nag-evaporate. Kasi malaki pa si Andrew Tate yung parang masculine shit daw ko, no? Pero I don't really find that masculine, no? Yung mga videos ni Andrew Tate. Yung kalbo. Na para siyang bugoy na koy version na mas hindi street. Mas ano ba tawag doon? Basta. Andrew Tate! Yung tagal mo bilang papa ay nag-evaporate. Kasi malaki pa kita sa mga only pops at kada early rate. Palamunin ka pa nga, buntisan natin trip mo? Ano kukunin mong trabaho? Alagad ng lyricismo? Dapat kang binibisto. Wala ka rin hustling sa mga pagalaw-galaw. Tol, binubuhay tayo ng sining, pero hindi yan araw-araw. At tangina mo, artist rin ako, kaso iba yung dating. Simpleng tao kahit gago, iba na yung narating. Meron na mga bata sa mundo na pinapangalan pa sa akin. Tangina mo, Lucas, malayo na ako. Ikaw malalim ka pa rin. Tangina, sa mga laban niya, nagsasalakot pa. Talagang praning. Tanga ang magsasaka, mulat sa lupa, hindi makatang-aning. Ako ang tunay na magsasaka. At bakas yan sa akin. Kasi tindig ako pala, putang ina. Aura farming! Pero nagamit niya na tong aura farming, no? Pero mas okay tong version na to. putang ina. Aura farming! Farming, magsasaka. Pero parehas tayong malalim. Ang pinagkaiba natin ikaw gusto mo Dude is rejecting agad, no? Ginaganon ka agad ni Zedlock. Hindi.
Pero i-explain niya naman kung bakit. Pero parehas tayong malalim. Ang pinagkaiba natin ikaw gusto mo maging uprising, ako naman hindi. Pero matagal na akong taas kamay o sa pakikibaka matindi. Ikaw gusto mo lang maging uprising para yung lalim magkasilbi. Sa agaya-gaya ka lang, pre. Di ka makitang haligi. Puro ka ako si ganto, ako si ganyan, walang tiwala sa sarili. Nagmamalalim pang Tagalog, kala ba magaling, pre? Tangin na yung effort mo, gago, basic lang sa Cavite. Tangin na mo, hindi sila sa'yo naaaliw. Ako Wala so far, no, I don't find it, kumbaga, meron tayong, kumbaga, kung si Poison may umay factor, meron na din kay Vitrum. Lalo na kung same angles lang din. And at this point, medyo underwhelming lang din in the sense na nawawala yung punchlines. Yung supposed punchlines niya na about sa kapugian niya or sarili, it can be dragging, no, at times, lalo na kung same thought lang naman din, no. basic lang sa Cavite. Tangin na mo, hindi sila sa'yo naaaliw. Ako taga-Manda at Etibac talagang nagliwaliw. Yung droga at mental hospital talagang nagsasaliw. Anong panama ng mga weirdo sa kinatawan ng mga baliw? At yung uprising, suportado ako sa lahat ng aking aim. Dalo yung Ikaw Cavite, gusto mo ang baliw. grupo mo. Just for the fucking fame. Ang punta ko sa damuong to, respetado ko sa ating game. Dahil sa aking uprising, kaya si Arik tumutulong sa aking bail. Hands up! Kaya wala na, kung usapang nilalaman, Isa si Arik sa mga tumutulong kay Vitrum na tanggalin yung mga peking kaso or akusasyon na binibigay sa kanya, no? After ng battle niya against EJ Power, mas lumalayon. Parang hinahunting siya ng police on that point, no? Yun, Hands of Vitrum, hashtag. puta utas masyado. Akong molotov, ikaw tubig sa butas na baso. Kaya ungas ka gago, puro lang tugmang magarbo. Gago, wala kaming respeto sa mga rapper na hindi nagkakakaso. Tangin na, putya, wala na. Malabo na madali mga atake ko na grabe sa gasa. Anumang bara at pakara, puta, mahal ako ng masa. Kasi wala nang mas malalim pa sa rapper na babattle para sa piyansa. Malinis, pero hindi siya hard to beat, no? Classic Vitrum, but at the same time, yung umay factor nandun na. So, eto yung kailangan niyang i-improve na or more on, parang hindi naman sa mag-change but kailangan ng flavor, kailangan ng something na, alam mo yun, parang tangin na, comeback to ni Vitrum, parang ito yung Vitrum na kupal but at the same time, may something new, parang ganun, no? Yun nga, round 1 can be, madali pa tong talunin. Check natin Zenlook round 1. Pero good start for a momentum, no? Kumbaga maganda yung start niya na ito yun. Ito yung gagawin ko, kupal ako. Ikaw na bahala, Zenlook, parang ganun. Walang hype. Makinig lang. Entrada to ni Lucas sa entablado ng dirito. Parang hardin lang ng Eden, may serpente sa paraiso. Left field, abstract, hinaluan ng patawa sa pagbitaw. Tung engkanto nagbiro, mas lalo kang maliligaw. Imagery, metaphors, rap skills, wala kang ganon. Matunog pangalan mo ngayon, di na nakakapagtaka. Pag di nausok kakupalan at mga napapanahong balita, ikay importante pa kaya? Panghabang buhay aking sining, talentong tunay na taglay, kabaliktaran ng mga katulad mo na rapper na binubuhay lang ng hype. Robin Padilla ginagaya, peke kang birador. Galit ka sa gobyerno pero may idol kang senador. Gandang angle, gandang silip nun. Gandang silip nun, promise. Pero may idol kang senador. Nung laban niya kay Jay Black, nakitang panghipokrito ang iyong dala. Hindi ka makabayan kung sa mga Bisaya rasista ka. Ano yun?
Mahal mo lang mga Tagalog. Ano tingin mo sa amin, tiga Indonesia? Ngayon gugulatin ko sa aura at presensyang pangharas. Naglalakad na kontradiksyon, siguradong hahakbang to ng paatras. Di ko pwedeng ibuhos ang lahat kasi mababaw lang ang Naglalakad na contradiction kasi yung mahakbang to pa atras. Parang tumatanda kang paoro, parang ganun, same ano yun naman din at siya. presensyang pangharas. Naglalakad na kontradiksyon, siguradong hahakbang to ng paatras. Di ko pwedeng ibuhos ang lahat kasi mababaw lang ang baso. Unang laban ko basag. Apo ng apo ni David, nagpapatalsik ng mga higante. Bagong nilapag. Bitrom Worldwide. Pinakamaangas na Gen Z. Goddamn, tumatak. Wala kang linya na bumenta, puro slogan lang lahat. Yan pinagkaiba natin. Sa Kakaiba si Zenlok dito mga pang-anggulo, no? Bukod sa sabi natin comparison lang naman siya from himself and Vitrum, pero ang ganda na napansin niya na puro slogan nga lang siya, no? Hindi siya tumatak na linya unlike yung kay Zenlok, no? Kasi pag linya mo, basically sining mo yun eh. Yung slogan, ano lang siya, nadadala siya ng hype. Though artistic naman kahit papano, pero yun nga, ano yung parang sense ng slogan kung like, 'di ba? Dadalhin mo lang naman siya, babanggitin mo lang naman siya on stage, pero ano yung sense since hindi naman siya bar, hindi siya wala siyang punchline, Vitrum Worldwide, 'di ba? Wala. So, doon good thing lang naman na napansin niya na slogan lang yun. lirikal ako mas tuso. Pinakinggan ako dahil sa skills. Pinakinggan ka lang dahil uso. Panlilinlang lang ang laman ng liriko na yung napili. Puro kalokohan ng content, dapat pangalan mo, Kripli. Magkaiba ating ugat. Collateral. Sasakit ang yung dibdib, parang nag-long drag ka ng lomboy. Mali ang yung pinagmulan, parang may tatay ka na tomboy. Dumaan na ako kay Sayad. Kakong flexible ni Sid Tay ka na dito. tomboy! Dumaan na ako kay Sayad, Apo ka target, mga veteranong tumutusok. Matunog lang ang pangalan mo ngayon pero ikaw ay di pa nasusubok. Magaspang na balat mo, patingin kong tunay. Tatanggalin ko yan mistulang liha, magiging hasaan ng aking sungay. Naalala mo nung pandemya? Mga battle na sa Zoom pa, naka-video? Kalaban ko doon, mga OG. Ang kalaban mo nun si Serdeo. Lahat ng sayo'y pumusta, siguradong mapupordoy. Apo ito papunta sa bumbero ka nakipag-convoy. Bulgar ka lang mambastos, pero walang sining pag nambaboy. Dahil sa ginawa niyong pamantayan, kaya nag-e-excel ngayon si Shaboy. Matalino na daw fans ng battle rap. Naisip ko Kwanggol. Kung totoo, bakit sikat ngayon si OG1, Denmark at Marmol? Sasabihin mong patok ka ngayon? Putang inang angle na si Ilip yun, no? Parang puro katarantaduhan na lang daw. No? Paano maganda inaano ng battle rap kung ito yung mga sumisikat, no? In a way, good din naman siya, pero entertainment value, yun lang naman yung dala nila. Pero, let's be honest here, wala talaga silang dalang sining, no? Something na worthy alam mo yun, ilagay. Though si Poison ginamit niya yung palalalo, siguro ayun. Siguro parody lang or something na you can make out of it. Pero kung ano yung sense mismo dun sa mismong creator, kunwari si Marmol, hindi niya rin alam meaning ng pinagsasabi niya. So I think yun nga, ito nga yung pinoprove dito ni Sendlong. Nag-e-excel ngayon si Shaboy! Matalino na daw fans ng battle rap. Naisip ko Kwanggol. Kung totoo, bakit sikat ngayon si OG1, Denmark at Marmol? Sasabihin mong patok ka ngayon? Pag-isipan mong husto. Ira ng katangahan, oo panahon mo to. I think it's done, no? Zedlock okay na. I could get this round for Zedlock pero Keyboard warrior! Sa online, puro bardagulan. Yung figures of speech at literary devices, bakit di mo natutunan? Tagahanga mo na uto, utak na kulong sa kagaguhan. Parang ataol di sayad nung battle namin kasi di na natauhan. Kupal tapos aktivista,
sa modernong pagkakataon. Wala kang skills, wala kang talento. Meron ka lang karakter na napapanahon. Una mong laban ng patunay na panood kong iligal. Itong hatid ko na mensahe, puro simple at minimal. Pero sa pulsa iyong puso at diretso kritikal, nagpakakupal ka na lang kasi di mo Lyrical. kaya maging lirikal. Tapos, men. Tama na. Ano na eh, naghihingalo na eh, nagdudugo na yung uso eh. Putok na yung kilay eh. Nagpakakupal ka na lang kasi di ka marunong maging direkal. Parang nasabi niya na to before, pero mas malakas to, no? Parang mas malakas yung effect nito. Pinakamaangas na Gen Z, hangarin mo naman ay tama. Di ka na nila gugustuhin kapag hindi na sila bata. Ako puro sa letrahan, pangpoetiko ang mekanismo. Ika nga ni Luni, kahit ano pa man ang mauso, di malalaos ang lirisismo. Tangina, sunod-sunod yung ano niya, punchline na ender type. Alam mo yung akala mo tapos na, puta, babagsak pa rin talaga. Lumalanding, hala, men. Ito yung literal bawi, no? Round 1, Zenduk, lamon na lamon, kain na kain, palag na palag, lubog na lubog. Ang sakit, masakit to. Though, ano din ako ni Vitrom, fan din ako ni Vitrom, pero, man. Tutusin, no-brainer siya, no? Kahit nakapikit, pwede mo siyang i-judge. Tangin na Zenduk yun, round 1. Check natin round 2. Pinakinggan daw ako kasi uso. Putang ina, corny ka bro. Tanga, trip nila ako. Alam mo kung bakit? Kasi pogi ako. Tsaka linasismo. Tanga na, ang baho ng trip mo. Saan kayo nakakita ng Victor Bondum nagbabasa ng libro? Tanga. Tsaka, Victor Bondum nagbabasa ng libro. AI ba yan? Hindi ko alam. Baka AI yung image. Ano. ng libro. Tanga. Tsaka, hit ka ng crowd kaya huwag ka ma-proud sa mga ganyang atake. Hit ko yung Bisaya. Babae. Tanga, ang Mindanao ay breeding ground ng mga mabahong lalaki. Wala. Gago. Kasi pagkatapos sa kano, yung career ko, alright. Ngayon, Petron versus where you from, motherfucker? Parang ayaw kita banata ng bara. Sino bang seryoso sa rapper na galing daw Agartha? Nag-aibang mundo ka pala. Nagamit yan yung Agartha sa ano, yun yun. Harlem din ata, Zendok versus Harlem. Yung Agartha yung parang butas daw sa Earth, no? Sa bandang North Pole. Yun daw yung parang tinatago ng mga, ewan ko, mga theory lang naman yun. Conspiracy Sa rapper lang na naman. galing daw Agartha. Nag-aibang mundo ka pala, ba't ka ba hinabay? Sa isip niya, ang daming nalakbay. In short, palamunin sa bahay. Walang trabaho yung gago sa kanyang alang na sanay. Yung utak niya, ang layo. Katawan niya, tambay. Eta Agartha, puta, wawasakin to. Fuck the hollow earth, pagkor mo yung inatake ko. Madalas mo rin hanapin yung Atlantis sa mga nasasabi mo. Pare, alam mo ba yung trabaho? Yun ang hanapin mo. Parang ano no, yung, alam niyo yung meme na ano, yung may lumalabas na employment sheet. Oo, parang ganun. Jobless bitch! Jobless. O matalino, magaling ako sa mga bagay na trip ko, pare. Kayo mga nerdo, ang dami niyong alam kahit di importante. Kaya hasta mong mahusay, madalas ka umay kasi ang shit mo, grabe. Puta, malalim mamukay pero sa hanap buhay, ignorante. Tapos galit sa mga rally. Minsan sa FB namimeste. Ayaw sa riot nung Setyembre kasi raw di yan pwede. Puro pa, gawin niyo sa Mindanao, gawin niyo sa Mindanao. Yung trip mo, leche. Kasi ang dapat sa Mindanao, pakiuin si Duterte. Tapos red tagger pa yan sa mga tibak ng uumay. Galit sa pula, ang pulang mata ng dahil sa momay. Marunong lang manggago, pero palamuning tunay. Malalim sa bokabularyo, pero walang lalim sa buhay.
Puro ka lang psychedelics, marijuana kapag nagsusulat. Kaya walang laman yung lalim mo lang pinag-uugat. Puro kasabugang kamalayan ang pinagtatalak. Walang kalapat ang mga pag-uutak. Sa kapag pupuntahin ng pag-aamat, hindi ka naman nagtutulak. Gago. Lakas namang buyo sa mga tao para sa agenda agago. Ganito siya, oh. Buksan nyo ang ikatlo para mamulat na tayo. The government corrupt. Real hip-hop. Open the third eye. Tangina mo. Nagpapalagana pa ng atheism gamit tugmang magarbo. Naging atheist ka lang kasi pakul ka masyado. Walang malalim na rason na sa punto nagbago. Yung atheism mo, pangkulto yan gago. Pinagalabang atheist siya. Talagang grabe to. Kahit mga batang namamasko, tangina dinadali mo. Kahit punata mo na ang gambuta, hindi yan balido. Mamas ko lang no? Ano may mga sample ng caroling. Diba? Ano man ang nangyana, patawad. Tsaka walang Diyos, gago kayo. Minura yung bata no? Nangangaroling lang. Dinadali mo? Kahit punata mo na ang gambuta, hindi yan balido. Ikaw lang yung putang inang atheist na ugaling rapido. Sobrang babaw na mga pinagalaban, mga linya mo talbog. Sana ikaw na lang yung na-isyong Paldog. buminggo kay Paldog. Pilit ang takas sa kababawan, mga hirit na handog. Ako sobrang ayaw maunawaan, pati gobyerno na alog. Diba? Di mo kailangan malalim ka para may branding ka o masabi ka. Ako, kahit kupal, love nila kasi nga, di ba, charming pa. Malabo na ako magibat, masampigan ng mga basadong taktika. Dahil sa akin, ang mga Tagalog at Bisaya nagkakaisa. Di ba? Sa mga Tagalog, sabihin nyo, Senlok Pacquiao! Sa mga Bisaya, sabihin nyo, Senlok Pacquiao! Akala ko Vitrum Pack yung puta kasi, di ba, parang for balance na minura si Sendlock tapos visit. Binisaya accent lang, tratado ka Vitrum. Senlok Pacquiao! Sabihin nyo, Senlok Pacquiao! Ano man ang gawin? Ano man ang gawin mo, putya wala na. Kung mga kalahi mo nahamig na't aking kasama, ano mang lalim sa tansya, hindi masusukat ang bara. Tandaan mo, Sendlock Abrea, hindi nasusulat ang aura. Kaya wala na pag-asang ikay makatamasa. May sariling mundo, pero ang pag sa planeta, yan wala ka. Meron rin naman ako nun, pero kasama ko ang masa. Vitrum Worldwide, motherfucker! Panis ang Agartha! Na-collect niya yung worldwide sa Agartha, no? Pero I think hindi pa ganun nag-pay off yung Ender. Round 2 is better than his round 1 but not, kumbaga hindi better yung round 2 niya sa round 1 ni Sendlock. No? Still, nandito pa rin yung round 1 ni Sendlock, round 2 ni Vitrum, round 1 ni Vitrum, no? Sige, sakit na ito Pero round 2, check natin boss Sendlock Abrea. Wala. Yun na yung gusto nyo. Binura ko ibang sulat ko. Kasi baka magalit mga Gen Z. Matapang sila, labis. Saint Ice, ganito pala pakiramdam maharas ng mga prime na Abranatics. Kasi kung ditibo, minsan bading, tsaka ubis ang mga yan. Kung dilito sa kasarian, wala sa hubog ang katawan. Di ba kauri mo yung Roman? Yung galit na iho? Gustong ipaglaban ang bayan pero ayaw mag-ehersisyo. Kaya ang hirap maniwala kasi wala pang patunay na husto. Bukod sa pagpapanggap at pagkukunwaring makabayan, ano ba ambag nyo sa mundo? Kaya henerasyon ngayon. Ilang beses na nirime ni Sendlock tong husto sa mundo. Check nyo yung mga past battles niya. Siguro 5 na ata. Feeling ko lang Kahit sa battle nila ni Sendlock ni Harlem may binanggit si Sendlock talaga. Pagkukunwaring mawala kasi wala pang patunay na husto.
husto blah, 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 sa bago na mundo. Parang yun ata yung sinabi ni ano. Sa bago na mundo. Oh, basta ganun yung sinabi Bukod niya. sa pagpapanggap at pagkukunwaring makabayan, ano ba ang bag nyo sa mundo? Kaya henerasyon ngayon, ito'y sa akin lang nakikita. Mga sobra-sobra sa talino pero kulang sa disiplina. Fuck the police daw. Huwag nyo naman gawing lahat. Yung iba, nagtatrabaho para sa pamilya, magulang at mga anak. May tropa akong pulis, tumutulong sa magulang, nagpapaaral sa kapatid, sumusuporta sa anak, ano? Di siya nakikibaka, di rin nakikirali, pero mas bayani pa siya sa'yo. Yung ilang humaharang sa inyo, gumaganap lang din. Tatak mo sa iyong wisyo. Bakit? Mabubuhay ba mga pamilya nila ng pagrereklamo mo pag natanggal sila sa serbisyo? Palibhasa, wala ka pang anak, wala ka ring magulang, kaya di mo yun ramdam. Paano mo nakuha konsepto ng lipunan kung pamilya nga hindi mo pa alam? Flip top. Parang pamilya in a sense na wala ka pang anak, wala ka pang mga anak, so hindi mo gets yun, and at the same time, na-anger din sa kanya kay Vitrum yung walang magulang, so hindi niya pa naranasan maging parang anak na, you know, pamilya in a sense na ikaw yung anak, and pamilya in a sense na ikaw yung tatay. Is my profession. Ito lang ginagawa mo. Kaya marami kang oras magreklamo. Batugan ka bay. Trabaho. Ako, sinusubukang magnegosyo habang nag-aaral, mag-aalaga ng bata, habang bumabatel ng sabay. Magsipag Teka. at magsumikap. Sinumbatan ka na. Tadhana ibahin mo. Di tumitigil ang mundo para pakinggan lang ang mga hinaing mo. Saludo sa prinsipyo. Saludo. Pero nasakyan yata ng sobrang kaartihan. Sa rally, agresibo, matatapang, maaangas na't lahat. Konting sundot lang, konting problema, mga nagpapakamatay agad. Tumbata na ampon, galit at puot ang nata mo. Di kasalanan ng gobyerno, inabandona ka ng mama at papa mo. Parte kayo ng pinaglalaban namin. Huwag niyo na akong idamay. Magsiuwi kayo, tulungan yung mga magulang nyo sa bahay. Mulat kuno sa realidad, pero perwisyo sa mga nanay, yan impluensya mo sa mundo, nagpaparami ka ng anay. Prinsipyo ko, dala ko sa Luzon, kita nyo tanaw. Ikaw, yung galit mo kay Duterte, kaya bang isigaw yan sa Davao? Nandito ka kaya sinigaw mo. Punta ka dun. Buong Pilipinas, isang bansa, ikaw ang gagabay. Yung mga dikit mo ngang kaibigan, di mo natulungan noong nagpakamatay. Unahin ang sarili, matutunang tunay ito. Bago nyo ipaglaban mga paniniwala at Buhay ideolohiya, ipaglaban nyo muna buhay nyo. Tunog ignorante ba? Parang lumang mama. Di porket moderno, ibig sabihin tama. Ang lalaki nga pwede na maging babae, ang babae pwede na maging lalaki. Sa utak mo ikulong, bagong tao na nag-iimbento ng kwadrado na gulong. Bagong tao, nag-i-invent ng kwadrado ng gulong. Kumbaga, gulong, kumbaga matanda na yung gulong, but at the same time, ganun pa rin shape niya. Yun na yung final form ng gulong eh, bilog. So, kumbaga, naging okay tayo, gumagana naman yung mundo na bilog ang gulong, no? So, kung kumbaga, yung modernong tao daw, gumawa pa ng another version ng gulong, like, anong sense? Bukod sa anong sense, it doesn't function well, no? Yun yung parang pinapakita niyang logic dito. Logic, no? Pero I think sana hindi ka DDS and look. And at the same time, gets ko naman yung yung sa sigaw yung Davao Duterte. Naalala ko lang yung laban ni Kayram versus Vitrum, no? Bandang pandemic, yung sinasabi ni Kayram na halos ganun din yung energy na sinabi ni Kayram na kaya mo bang ganunin si Duterte? Tapos gumanon si Vitrum sa camera, fuck Duterte, fuck Duterte. Ganun. Anyway. Teka kasi nagbabasa ng Biblia o Quran. Binabasa mo lang Wattpad. Freestyle ba yun? Kasi nag-ano siya ng Wattpad eh. Nag-angle siya ng gumamit si Vitrum ng Wattpad. Yung yung kanina. O Quran. Binabasa mo lang Wattpad. Bawal daw ROTC, pero pwede magpalit ng kasarian. Ang aarte nyo masyado, lumalaban para sa taong bayan, mahiya ka sa mga nasa gera na sundalo. Siya'y makabayan daw, sinisigaw pang barumbado. Pero itsura mo at pormahan, impluensya mo, mga drama ng Koreano. Ba't pinagsisilbihan yung mga Koreano, ha? Mga Koreano ba kayo? Ako, iangat mga Bisaya. Yan ang aking pakay. Ganto magbayanihan, binubuhat ko ang aming bahay.
Tradisyonal ang pagkayawa. Totoo at tunay malamang. Ngayon sabihin mo sa akin sino sa atin ang walang kultura sa katawan. Walang kultura. Ang salita. Walang kultura sa katawan. Di ka Hindi pa ata tapos. Akala niya ata ender na. Kaya nag-ano si Vitrum na. Tapos na ba? tunay malamang. Ngayon sabihin mo sa akin sino sa atin ang walang kultura sa katawan. Walang kultura. Ang salita. Walang kultura sa katawan. Di ka sundalo ng kalsada. BTS Army ka. Pinakamaangas na Gen Z. Bugok. Ako lang yata yung Gen Z na hindi supot. Ngayon rounds mo na. Sige, balik sa pataliman. Sinabayan kita sa iyong prinsipyo. Sabayan mo ko sa palaliman. Ala, ang layo ng gap. Ang layo ng gap. Ano, Vitrum, paano to? Hindi kita mapagtanggol dito, pero... Di, ang layo talaga eh. Paano explain yun? Pero ayun, round 2. Di talaga eh. No-brainer to. No-brainer siya ulit. napaka diverse din ng angles, no? Though medyo may mga ano naman, may mga points doon na kumbaga kung iisipin natin, medyo hindi siya pabor sa akin. Lalo na yun sa mga police. Gets ko naman yun sa police. Kaso parang ang kino-compare niya, mas okay daw yung police than mga rallyista. No, they exist in our world for good reason. Pareha silang may good reason. Yung isa for a change, no, yung isa for peace and order. And basically, there's nothing to compare. Medyo malayo din yung comparison ng police tsaka sa rallyista, but at the same time, gets ko naman na yun, may mga pinaglalaban din naman yung mga mababait na police, no? Pero napaka-rare these days na maka-encounter ng mga mababait na police. Kadalasan kasi ginagamit nila yung power nila, basically power tripping para, take control over almost everything. Kadalasan, yun yung nangyayari. Pang-aabuso and shit, no? Imperialism, basically. And with that, yun lang naman, medyo hindi lang ako pabor doon, pero kung like iisipin mo on his perspective, then lalo na against to kay Vitrum, kumbaga yung linya is tailor-made, talagang perfectly para kay Vitrum. Wala, hindi talaga eh. There's no chance to breathe. Para siyang na-corner dito, men, tutuusin. Though hindi naman halata na yun dun sa part na sumabat si Vitrum, pero hindi siya sumabat. He expected na, akala niya ender na. Kahit ako akala ko ender na, so pwede niyang kunin agad yung momentum dun kaso hindi pa tapos. But still, after nun, mag-follow up na ender na naman na malinis, so wala talaga, men. Hindi ko alam gagawin natin dyan. Paano ba yan? Check natin na round 3 Vitrum. Sinasampak ko ng Koreano. Puta, masyado kang tanga. Ikaw bakit ka hip-hop? Puta, kailan mo, Amerikano ka ba? Bobo, putang ina. Ang tawag doon, application. Kasi yung hip-hop galing sa America, no? Blacks. Galing sa black. And inadapt lang talaga natin. Mas sumikat lang talaga siya dito sa Pinas. So parang bakit ka nakag-hip-hop, bla 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 bla, hindi ka naman Amerikano. Nabasa ko yung sa Wattpad. Masyado kang tatanga-tanga. Ay, binabasa mo si Mindanao, Karaang Napta. Ano yan, putang ina ka? Karaang Napta. Pero, tapos na ako sa malalim. Babawalan natin yung letra. Pag-usapan na natin yung mga walang kwenta mong problema. Fuck, no? Medyo nag-contradict din. Tapos na ako sa malalim. So parang hinamon ni Zedlock ng palaliban si Vitrum. Tapos parang kakatapos niya lang. Gets nyo? Alam mo yung sense na putang ina, lalalim pa lang ako. May ilalalim pa ako. Sabi ni Zedlock, may ilalalim pa ako. Tapos ikaw, aahon ka na agad. Parang ganun. Sayang. Shit. Ito pa yung start ng round 3. No? Pero, tapos na ako sa malalim. Babawalan natin yung letra. Pag-usapan na natin yung mga walang kwenta mong problema. Di ba may type ka ng EA? Wow, in lababo, G! Sino dito nakakaalala kay Alex Valerie? Si Alex Ito na yung laban niya kay Harlem. Kailangan mo lang pala ng picture ni Alex Valerie. Tapos yung yung tite. Tapos yung palad, kamay, nagjajakol. Mga ganong Alex Valerie! Yung
gusto na matamasa. Ayun, putang ina. Pagkatapos ng ilang panahon, meron ng asawa. Ayun ang masaklap na part. Tangin ng battle toy, no? May nagkakrak sa heart. Palamunan ka kasi, puro ka lang pa-art. Kumbaga ayaw na sa mga nagdadamo. Gusto niya yung nagka-cars. Unemployed, bulok sa school, puta sana pumanaw ka. Same sila ng angle sa unemployed, pare silang unemployed. Cars! Unemployed, bulok sa school, puta sana pumanaw ka. Kaya wag ka na umaaura o pasapaw pa kasi mababaw ka. Paano ba namin nalaman na mababaw ka? Nakita namin school project mo, tangin na nagsasayaw ka. Malalim yan, nagsasayaw. Ganun ka sa buwan ng wika? Pucha paksit. Eh, taasan mo na yung mga malalim na topic. Gusto pa na Tagalog lang, OPM lang. Para raw classic. Tapos nakita ko yung video na sumasayaw ng Blackpink. Let's kill this love. Yay! Yeah. K-pop enjoyer pala to. Yun lang, ang ganda rin ang angle niya dito. Basically, tinira sa round 2 about Korean shit, tapos K-pop enjoyer ka pala. Yay! K-pop enjoyer Ganda pala ng to. placement din. Ang tanong ko, bakit? K-pop enjoyer rin ako, pero hindi ako pangit. Nakikinig ako para sa Music Matters magamit. Ikaw nakikinig ng K-pop kasi fangirls ang target. Speaking of fangirls, ilang mababa mong problema, malalaman na ngayon. Nanlandi ka dati ng minor na si Mary Grace Samson. Binanatan po ng love quote, pero puro lang ganon. Kumbaga humugot ng humugot, pero hindi, nakabaon. Tangina, bata pa yan, Chong, pero sa chat inaakit. Musmus pa yung utak nun, tapos ang lalim ng topic. Gusto pa mag-uprising yan, kaya sure ball panganib. Puta, bonjing outfit, tapos malalim, what the fuck? Future balakid. Tinitira na talaga si Balakid dito, no? Pero shoutout kay Balakid, no? Allen. Grabe. Nag-ano ulit sila, no? Comeback ni Allen. Maganda na daw kayo, magpagaling na kayo. Ilang years ko na kayo pinaghahabol, di ba? Good thing, kailangan nyo na maghabol. Lupit. Anyway, sana bumalik na si Balakid na malinis niya ang kanyang pangalan sa pag-aakusa. Kaya ano pa namin sa mga Makata? Ano pa namin sa Matalingaga? Ano pa namin sa Karaang Napta? Kung malalim ka nga, pero may galawan ka ng kakarat ng bata. Pero alam niyo ba paano siya dumagit ng minor? Alam niyo ba paano siya dumagit ng minor? Ganto kasahol. Nag-rap para maging idol, gagandahan ng sample para sa bars na makahatol. Puta, ikaw lang yung malalim na nakakita ng tao sa bambol. Gago! Ang sarap ang gago ng mga pangit at weirdo rin. Pag binugmuka, mabuhok, bisakol, dapat pikunin. Dapat sa liga nabubura ang mga ganyang figurin. Arik, wag lang para sa kultura, dapat pang video rin. Isa pang trip ng Tratado. Ang creative doon, ah. Huwag lang para sa kultura, dapat pang video rin, no? Kumbaga dinescribe niya muna kung gaano daw kapangit si Zenlock, tas utang na dapat hindi to fit ma-videoan eh, no? dapat pang video Type rin. Isa pang trip ng anuhin, si Kay Clemencio. Batang tibak na gusto niya mabembak. Porque matalino, kaya si weirdo, he wanna get that. Kaso may prinsipyo siya na mismo, kaya tabla si Sendwa. Kasi parang okay pang ma-red tag kesa sa red flag. Nasagalit ka sa kanya kasi hindi ka natipuan. Tanga, tinakasan lang niya yung malalang kabiguan. Kaya huwag ka na mag-astang malalim ka pa sa lengguwahe ng katipunan kung mga anak ng inang bayan ang target ng kalibugan. Sabihin para ang Gabriel kasi anghel, ganyan sa letra. Eh yung anghel, Diyos ang sinasamba, hindi mga EA. Kaya pagkatapos nito sa mga babae, canceled ka repa. Ikaw lang yung tanging Gabriel na tablado sa Gabriela. Sayaw, K-pop yun. Gabriela party list, no? Yung women's party list. Ikaw lang yung tanging Gabriel na tablado sa Gabriela. Tinawanan lang pagkapido niya, pero seryoso yung sakit. Yan ang problematiko sa lipunang to na dapat mabanggit. Eh kung masyadong mabait, dapat lang para mas bagets. Gagawala kami respeto sa mga Bagets. rapper na pumapatol sa bagets.
Pido at panggap malalim kaya dapat ugain. Huwag kang puro basad, sokmed, hanap ka ng kausap rin. Maging tao, magtrabaho, ambag ka sa lipunan, men. Kasi ang kabonsingan, hindi lang katawan, minsan yung utak rin. Ano, isang anggulo lang ba? Pero pasok yung atake. Isang anggulo lang yon, pero tatlo yung babae. Kung nasama kayo, sorry po. Pasensya po ng grabe. Ayoko lang Ano yun? Si Alex Valerie, Mary Grace Samson, tsaka yung Clemencio? I forgot. komportable dumarami gatong klase ng lalaki. Kaya anong tingin mo, nilabahan na kita para sa angat ng pamantayan? Gago, ako'y nandito para mabisto sa gadbong kahalayan. Tanginang aligto, may pagkapido. Tanginang kahiyakang kasabayan. Tanginang pagkatapos ng laban nito, tangina mo, ayoko ng kamayan. Tangina, iniwan ko yung pangalan mo dito na basag. Wala ka nang pupulutin mamaya kasi lahat na yan warak. Mamaya, itatali kita sa silya na talagang walang habag. Tapos papatugtugol kita ng not like sa tenga magdamag. Kanta ni Kendrick Lamar against Drake, no? Diss track niya. Pedophile Angle. Wala pa sa flip-top si Round 3 ni Vitrum okay na din, pero ganito siya. Round 1, round 2, round 3. No? Round 1 ni Vitrum, round 2 ni Vitrum, round 3 ni Vitrum, round 1 ni Zenlook, round 2 ni Zenlook. Yun lang. Nag-die down siguro dahil lang sa angles. Kumbaga, okay naman yung angles ni Vitrum. It's just that si Zenlook nakatapat niya. And si Zenlook, na-dissipate niya na yun simula nung round 1 pa lang. Binigyan niya na yung kahit lahat dito, binigyan niya na ng mindset na ito yung mga gagawin ni Vitrum. Maganda na kayo, mauumay kayo. So, nice try by Zenlook. Ang galing na plan. Ang galing. Gumagana yung plano ni Zenlook dito. Pero yun, round 3 yung pinakamalakas ni Vitrum. Good angles din about dun sa pedophilia. Pero though common, no? Common yung angle na yun. Pero ewan ko, sa nakikita ko kay Zenlook, it doesn't look like that. Pero preference lang naman yun. No? Plus may anak to si Zenlook. Nag-aaral din to si Zenlook ngayon. Ayan. Check natin. Tulala, may kulabo na kami. Patay na rosas. Wala pa sa flip-top si Tulala, may kulabo na kami. Patay na rosas yun mga pare. Ikaw, nagpaampon ka lang sa ingay likha para masabing artist ka din sa kalye. Sa Cavite, gusto na namin magbago. Sigaw at boka niya. Maihanay lang kay Tulala at Emar, kunwari nagdodroga ka. 28 ka na. Tsaka ka pa na peer pressure. Ang weirdo mo, kumpadre. Si GL pa yung nirdo, nasa internet ka lang din palagi. Hanggang sa natuto siya mag-rally. Biglang laki sa kalye ng araw. Hipokrito. Kutis porcelana kayo ni Ultimate, di kayo nasisikatan ng araw. Lifestyle mo peke. Ako tunay, di pwedeng ihambing. Tung mga sulat ko ngayon, naisip ko to habang nagpapastol ng kambing. Kung anong uso sa atensyon, doon siya nakikianay. Habol niya, validasyon, ganyan talaga pag wala kang Kung titingnan niyo yung ng mga post ni Zenlook, no, nagpapastol talaga siya ng kambing. Like, provincial life talaga, no, napakapayapa. Doon siya nakikianay. Habol niya, validasyon, ganyan talaga pag wala kang tatay. Ako, sa lugar na aking pinagmulan, ako'y kayamanang matatawag. Klasik sa Cagayan, parang sak maestro versus sayad. Ako'y ginto at kamatayan. Oro mata. Klaro ba na kaya pala nawala yung event kasi nagkatawang tao na? Sunod-sunod mga suntok. Kasi may event na Oro Mata dati, no? If you guys don't remember, dun lumaban si G-Spot and si Sinyo, no? Pero dun lumaban si Sayad tsaka Sak Maestro, no? Atayan, Oro Mata. Klaro ba na kaya pala nawala yung event kasi nagkatawang tao na? Siya na daw yun. Sunod-sunod mga suntok, walang gamit luma. Puro bago pumapasok parang langit lupa. May espada din pang hiwa. Parang no, same line niya from ang daming pumapasok parang araw ng Lunes, no? I just forgot kung kanino yung inispit yun, pero recent lang yun, no? Pasok parang langit lupa. May espada din pang hiwa. Pumuputol din ngayon. Humahati ito ng tao na parang relihiyon.
Sasalang ka, tsaka sasalag, sasabay sa maangas na pagbasbas, tsak basag-basag, tsaka basa-basa, may pasa-pasa sa paspas. Baka sila-sila magsisisi sa sinasabit, sinasamang, sinasatsat, masasama sa isip, sa sining masisilayang sinusulat, sinasalit, sinasalaksa. Bago to ah. Kumbaga hindi siya multi. Kumbaga kasi kapag multi iniisa natin na yung rhyme nasa dulo eh, or gets nyo? Pero dito kasi, ang tawag to ito, nakalimutan ko tawag dito, alliteration ba to? Basta yung si, sa, su. Kumbaga, it sounds like it rhymes kasi nga puro S yung ginagamit, pero it's creative kasi nga you have to find words with you have to kailangan mo siya i-collect kung ano yung mga words na yun, and kailangan mo i-form into sentences na makakahiwa, ng makakasugat, no? Basbas, tsak basag-basag, tsaka basa-basa, may pasa-pasa sa paspas. Basag-basag. Baka Basag-basag at basa-basa, tsaka may pasa-pasa sa paspas. sila magsisisi sa sinasabit, sinasamang, sinasatsat, masasama sa isip, sa sining masisilayang sinusulat, sinasalit, sinasalaksa. Tumataas na TF ko. Sunod-sunod yan. Boss, ikaw naman sasabihan ko ng lakas-lakas, tuloy-tuloy lang. Anong more than battle rap? Delusyon mo ang lala. Mumordan ka pa, battle rap nga di mo magawa. Walang skills, ampon, puro rally. Nabanggit na yan totoo. Di mo pa rin makita ang malaking larawan kahit paulit-ulit na yung anggulo. Ano? Pustahan. Sinong matalo, di nababattle. Ayun na nga, ito na yung sinasabi ko eh. Ia-angle talaga to ni Zendlock kasi nga, yun nga, napansin natin na bumattle ulit si Vitrom after nung laban niya kay AJ Power, after saying na kung sinong matalo hindi nababattle. Pustahan. Sinong matalo, di nababattle. Naano niya talaga yung mga angle, yung mga kasingit-singitan na dapat napupunan niya, nahanap ko. Pero ako wala akong dapat matunayan. At ayaw kitang kapustadi ka tumutupad sa usapan. Huwag kang dumipende. Tumalikod ka sa agos kung totoong rebelde ka talaga. Mga magiging anak mo, sagipin mo sa sistema ng peking edukasyon kung totoong rebelde ka talaga. Umakyat ka sa bundok, magtanim ka ng sarili mong malinis na pagkain kung totoong rebelde ka talaga. Patunayan mo ang iyong revolusyon. Paikutin mo buhay mo at ng mga mahal mo kung totoong rebelde ka talaga. Kaso hindi. Mapukaw sa katotohanan. Imposible na hiling. Realidad na yung tanaw ay saklaw lang ng iyong tingin. Ang buhay ay panaginip na malalim at mahimbing. At ang mga pinakatulog ang mga nag-aakalang sila'y gising. Balik tayo sa battle rap. Huwag mo kong aningin, bay. Magpapaulan ngayon ng Diyos kahit dito rounds ni Saint Ice. Hahandusay ka sa lapag. Huwag mo kong baliwin, ay. Yung katawan mong walang kaluluwa nagdidilusyon na parang AI. Si Enigma arkeolohista at may nahanap siya ng kusa. Hybrid ng Neanderthal at Denisovan. Si Lucas nakabaon sa lupa. Winalis ang alikabok na sa buto ko nakakuan. At nadiskubre niya ang isang nilalang na sa aklat lang matatagpuan. Batch 2019! Ang creative ng image rin, no? Yung archaeologist na nag-aano ng mga buto, Neanderthal. Pinakamaraming kinalaban na veterano kung susumahin. Nandito ako para patunayan na bukod kay GL, ako pinakamalakas sa batch natin. Protect Vitrom at all cost. Ba't di kumonekta yan? Ngayong gabi patay kay Lucas. Si Vitrom di nyo naprotektahan. Second side 15. Vitrom versus Zendlock. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Sobrang solid yung laban na yun. Yung mga laban na panalo tayo lahat. Pero ang boto ng Orado, 5-0. Yan ang mga laban na panalo tayong lahat. 5-0? Putang ina. Yung mga laban na panalo tayo lahat. Pero ang boto ng Orado, 5-0. Mag-iay para kay Zendlock. Nasa cancel. Shoutouts kay Keeper and Axel Black. Ayaw niya talaga. Nasa cancel.
Shoutouts kay Keeper Axel Vlog. Shoutouts sa mga tanan taga-Upper Carmen. Ayun, Vito Medyo nakakalungkot lang na hindi nga sila nagkamayan after that. Pero yun nga, siguro dahil sabi ni Vitrum na papanindigan niya na na hindi siya makikipagkamayan sa round 3, and then sinabi bigla ni Zendlock na hindi mo pinanindigan yung sinabi mo before na hindi ka nababattle. So isip-isip siguro ni Vitrum, eto papanindigan ko na to, hindi talaga makapagkamay. But still, prinsipyo pa ba yun kung ganun? I don't think na hindi naman siya ganun kalalim na makipagkamay na, kumbaga, gets mo, na, ewan ko, sabi mo hindi ka mapagkamay and then makikipagkamay ka naman pala, wala namang something na ikakaano dun. Wala namang mawawala sa'yo, parang ganun. Vitrum versus Zendlock, round 1, mas madiin si Zendlock sa round 1. Kinuha niya talaga yung face. Round 2 naman, lumabas talaga yung Vitrum doon sa round 2, yung kupal na Vitrum at sobrang lakas nun. Pero pakiramdam ko mas matindi pa din yung ginawa ni Zendlock doon tungkol sa prinsipyo at ang ganda yung mga anggulo at topic niya. At round 3 naman, ibang klaseng Zendlock yung lumabas, malakas yung material ni Vitrum pero pinakita niya na hindi hadlang yung isang estilo lang para manalo, yung lyricismo. Napakaganda nun, Zendlock. Classic. Ang sobrang ganda ng laban na yun, Zendlock versus Vitrum. Ako pag nag-judge ako, by points talaga, pinupuntasan ko yung punchline. Kung paramihan ng punchline, mas marami talaga ng punchline, mas maraming punchline kung bibilangin si Vitrum kasi every 2 lines meron siyang suntok, no? Mas marami siyang punchline para sa akin. Pero dito talaga dumadating yung pagkakataon na hinihiwala yung punchline sa haymaker, no? Para sa akin, syempre mas malaki yung puntos ng haymaker. At sobrang daming haymakers ni Zendlock. Tapos lahat ng ender niya sa 3 round na yun, sobrang solid. No, round 1 inatake niya yung concept nun is sinning versus hype. Sobrang epektibo nun kasi yung round 1 ni Vitrum parang About sa hindi ganun kalakas yung hype niya, di ba? Doon siya malakas pero ang hina nung hype niya doon, which is naitawid talaga ni Zend yung punto niya na sinning yung lyricismo. Kaya round 1 kay Zend. Round 2 inatake naman ni Zendlock yung pagiging aktivista ni Vitrum. Sobrang naging epektibo rin nun. Ang ganda rin ng pagkakakompose. Ang daming haymakers, ang daming moment. Round 3 pinakamalakas, pinakasiksik na round ni Vitrum yun para sa akin. Pero nagkataon lang na yung round 3 din ni Zendlock yung pinakamalakas na round niya. Kaya hindi pa rin sumapat. All 3 Zendlock pero props kay Vitrum. Grabe yan. Lahat dito ultra talaga. Round 1, Zendlock. Round 2 para sa akin, Vitrum. Medyo siguro dahil slow start si Zendlock sa round 3 nagkakalo. Round 3 kay Zendlock. Siguro ang mabilis lang na explanation is para sa kanya nilang style. Mas mabigat yung intensity na nakita ni Zendlock lalo na sa 3. Pero good parehas, solid parehas yung material nila. 1 and 3 Zendlock, Vitrum. Binoto ko si Zendlock. Para sa akin lang dalawa, para sa akin, Ang bibigat ng judges, man. style clash, magkaiba sila ng estilo. Parang nilang nakanindigan yung estilo nila, parang solid yung performance nila. Yung mga pinupunto nila, parang nilang naitawid ng sobrang lakas, sa sobrang lakas na level. Si Zendlock para sa akin. Pero yun, props sa kanilang dua, sobrang solid na laban na yun. Congrats kay Zendlock, props kay Vitrum. Yun, Pistol here, binoto ko si Zendlock. Ang pinakamalinaw na lamang na round is yung round 1. Round 1 ni Zendlock para sa akin ay yung nagdikta ng pinakamalaking lamang. Mga sinabi ni Zendlock doon, naka-apekto ng sobra sa kung paano sinasalo yung performance ni Vitrum. Though nakakuha pa rin ng moment si Vitrum nung round 2. Mas malakas siya nung round 2 pero pagdating naman kasi nung round 2, pumalag din si Zendlock. So pwede nating sabihin na tabla yun or slight Vitrum sa 2 pero sa 3 medyo Zendlock pa din yung lamang doon. So 1 and 3 Zendlock, round 2 it's either tabla or Vitrum. Ayun, maganda na may bakbakan kanina. Pare, natawid ko. Yun, kasi ito lang, pangit yung pakiramdam ko sa linggo na to. Ang daming mga kaganapan na pangit sa linggo na to. Pero alam mo yun, nakapaganda naman tayo ng mainam. Bagaman medyo pakaramdam sa video yung panlulumo ko sa mga nangyari. Pero alam mo yun, bakbak pa rin. Yung mga sulat pa rin matitigas pa rin. Yeah. Justice for Tubosa 19, no? At alam mo yun, medyo malaya na ako ngayon. Enjoy na lang muna. Ayun. Fuck na Halo Earth, pagtol mo yung inatake ko. Madalas mo nanapin yung Atlantis sa mga nasasabi mo. Para alam mo ba yung trabaho? Yun ang hanapin mo! Jobless bitch! Medyo konti parang nagtagpo yung utak namin, parang yung mga sinabi niya is parang sagot sa mga sinabi ko rin at yung mga sinabi ko parang sagot rin sa mga sinabi niya. Siguro na yun, parang telepathy ba habang naghahanda kami parehas. Yun. Pinakamaangas na Gen Z, bugok! Ako lang yata yung Gen Z na hindi supot. Ngayon rounds muna. Sige, balik sa pataliman. Sinabayan kita sa iyong prinsipyo. Sabayan mo ko sa palaliman.
Susubukan ko this year mas maglabas pa ng mga music. Kaya tangkilikin nyo sa mga ilalabas na sa Sokmed, sa mga gigs. Yan, pumunta kayo kasi iba yung pakiramdam pag sa mga gigs namin. Siyempre sa Ingilika, sa iba't ibang kaganapan. Sa Hip Hop United, siyempre, supportahan nyo yung mga namin, movement din. Marami pang dapat na mangyari siyempre sa lipunan natin na subukan namin mag-spearhead ng mga ganung pagkilos. Ayun. Ano talaga, dapat matagal na talaga. May EP talaga ako pero di ko rin alam ba't di ko nare-release. Dahil siguro hindi pa ako ganun ka-confident na ganun na yung kahinog. Pero pwede na yung release pero ayoko pang i-release. Parang may gusto pa akong gawin. Tsaka yun, album namin dalawa ni Article Clip. It's a good battle, no? Napakalinis, napakagandang battle. Thank you guys for watching. Make sure to leave a like, comment, and subscribe. Maganda yung battle. It's just that, yun nga, may mga circumstances din talaga. And at the same time, lakas talaga ni Zenlock today eh. Yun talaga. Anyway, bye-bye. Ang weird. Walang comments na. Pasensya na. Naka-record nga eh. Bye-bye.